Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon for today's video, sa politics tayo guys. Pangulong Duterte, nag-comment, binanatan ang Bongbong Marcos administrasyon. So, ayon sa kanya, dahil hiningan siya ng comment guys, regarding sa 20 pesos na kilo ng bigas, na alam naman natin na ito talaga yung mainit na pinag-uusapan dahil nga sa taas ng presyo ng bigas ngayon. Yan ang malaking krisis, malaking problema ng ating bansa ngayon. So, hiningan siya ng statement kung anong masasabi niya tungkol sa pinangako na 20 pesos per kilo ng bigas. So, ito ang kanyang sinabi. Sabi niya, panaginip lang ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Sabi niya ayon sa Pangulong Duterte. At anya, maaari pa ngayon pumalo ng 90 pesos per kilo ng bigas sa susunod na araw. Yan guys, matindi ang banat niya. Kaya ngayon nagagalit ang mga BBM vlogger supporters. Dahil nga, bakit nga ba itong si Pangulong Duterte, sabi nila, comment sa administrasyon ni Bongbong Marcos, tapos na siya, di ba? Si Bongbong na ngayon. Di ba? Si Bongbong na ngayon ng presidente, tapos na siya. Sana wag na siya mag-comment ng comment, sabi ng mga BBM vloggers. Kasi nga, nung panahon niya, sabi niya, di ba, Pangulong Duterte, nung panahon niya, sinuportahan ka namin. Sabi ng mga BBM vloggers, talagang full support sila kay Duterte nung panahon ngayon. Kaya ngayon talagang binabanatan na siya ngayon. Si Pangulong Duterte ng mga BBM vloggers at saka supporters ngayon. Dahil siyempre negative impact yan, di ba? Negative impact yan. Ganito na nga sitwasyon, gagatungan pa yung sasabihin ni Pangulong Duterte na alam naman natin kapartner ni Bongbong ditong si Inday Sara ng kanyang anak, di ba? Parang nawiwirduhan ng mga BBM vloggers at supporter. Pero kung titingnan natin, totoo naman ang sinasabi ni Pangulong Duterte, di ba? Na talagang, ang sabi niya, panaginip lang. Kumbaga, mas malala. Kung kay Pangulong Bongbong Marcos, siya nasabi niyang, ang pangarap ko yung pangarap niyo. Sinabi niya yung 20 pesos na kilong bigas na pababain niya sa 20, pangarap niya. Ngayon, kay Pangulong Duterte, nananaginip ka lang. So, ibig sabihin, pag sinabi mong panaginip, ano ibig sabihin nun? Walang kasiguraduhan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. So, totoo naman. Kasi yung sinasabing 20 pesos na kilo ng bigas, di ba? Sa palay pa lang ngayon, farm gate sa magsasaka, 19 to 20, actually 24 pesos na daw farm gate pa lang. Palay pa lang yun guys. So, ang bentahan pala dyan sa palay, times 2 yan. So, kung yung palay, 24 ang farm gate niyan, pag pinagiling mo na yan, magiging, kung 24 siya, magiging 48 na yan. So, malabo na, di ba, doon sa 41 to 45 na, na nilagay ng price cap o limit sa presyo ng bigas. So, tama si Pangulong Duterte, di ba, sa kanyang observation. Pero yun na nga lang, negative impact dahil nga yung supporter ni BBM galit na galit dito kay Duterte dahil parang ginagatungan pa. Di ba? Sabi nga ng iba, lalo na tayo, na-observe natin, yung nakalaban nga ni BBM, ilan ba nakalaban niya? Pues, umpisa natin kay BP Lenin, di ba? Si Leni Robredo, ni isa wala pa siyang comment, isang taon na nanunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. Marami ng isyong dumaan, marami ng isyong pinag-uusapan. At ngayon, mainit ang presyo ng bigas, di ba? Wala pa rin siyang comment. Di ba? Ganon din kay Manny Pacquiao. Kay ating Yorme Isko, Lacson, wala pa silang comment. Ang problema itong si Pangulong Duterte, nagko-comment, di ba? Naalala nyo sa EDCA. Nag-comment din niya sa EDCA. Hindi rin nagustuhan ng mga, di ba? Dahil nga maka-China siya, nagtayo ng EDCA dito sa Pilipinas
nag-comment na naman si Pangulong Duterte. So yun ang kinagagalit ng mga BBM vloggers at saka supporter. Bakit comment ng comment, di ba? Manahimik na lang siya. Tapos ka na, di ba? O, sa bagay kasi, may influensya pa rin si Pangulong Duterte. Kaya pag may sinabi siya, guys, may impact pa rin yun sa tao. Yan ang hindi nagugustuhan ng mga BBM vloggers. Pero sa katotohanan, totoo naman, di ba, na malabo talaga yung 20 pesos. Eh ngayon nga, di ba, nag-price ceiling sila. 41 to 45 ang well meal at regular meal, di ba? So, akala ko ba 20? So, ngayon, hindi mo rin naman masisisi ang taong bayan. Kanino ba nanggaling yung 20 pesos na yan? Napababain ang presyo ng bigas, di ba? O, wala nang iba kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Nung panahon ng kampanya, kasagsagan ng kampanya, yan ang talaga sinabi niya. Na-record yun, guys. Pinangawakan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung walang-wala sa buhay. Yung isang kahig, isang tuka. Pinanghawakan yan. Eh, marami yan sa atin, di ba? Mas marami ang mahirap sa atin kaysa sa mayaman, kaysa sa mga middle class. So, pinanghawakan nila yan, naniwala sila, at ngayon, sinisingil na. Dahil nga, lalo siyang siningil. Noon, medyo pa konti-konti pa naniningil sa kanya eh. Nung bago pa siya. Pero dahil ngayon, sumirit ang presyo ng ng presyo ng bigas, naging 55 na hanggang 60 na. So, mas marami nang naningil sa kanya ngayon. Sinisingil na siya. Kaya ang sabi ng iba, nabudol nga daw sila. Yung bumoto, tayo, di tayo nabudol. Dahil hindi naman tayo bumoto. At siyempre, may kasalanan din sila, di ba? Binuto nyo eh. Tapos nang inganyo pa kayo ng mga kamag-anak nyo, mga kakilala nyo. Golden age, di ba? Yan ang sinasabi nyo eh. So ngayon, damay-damay tayong lahat. Kaya nga, kanino ba nanggaling yan? Kay mismo Pangulong Bongbong Marcos. So kaya ngayon, matindi ang krisis natin, guys. Matindi ang krisis natin sa bigas. Talagang mahal na. Kaya kahit sa palengke, kahit saan ka pumunta, marami ang dumadaing. So hindi natin ito sinasabi dahil sinisiraan natin. Ito yung totoong nangyayari. Hindi lang sa bigas, pati sa gulay, guys. Kung naabalitaan nyo, kamatis, 300 pesos per kilo. Diba? Ang taas na, kamatis pa lang yan, ha? So, kung bibili ka ng 1/4, guys, sa 1/4, siguro ang laman yan, yung katamtaman ng ang laki. Kasi ako namamalengke ako, kaya alam ko yan, linggo-linggo. Siguro sa 5 piraso, sabihin natin sa katamtaman lang na laki. Mga 5 piraso yan, 75 na, kung 300, ha? Kung 300 ang kilo, kasi kung 300 ang kilo, 75 1/4, ang kalahati 150, yung 1 kilo 300. So sa 5 piraso, 75 na yun. Diba? Eh laging ginagamit yan eh. Basic needs din yung kamatis, parang sibuyas din yan. So imagine mo, 75, kung i-divide mo yan sa 5, almost 15 pesos ang isa. Kamatis pa lang yun. Kung manggigisa ka, sibuyas pa. May bawang ka pa, diba? Tapos bigas pa. So ano mangyayari sa 500 mo? Ulam mo pa. Wala ka pang ulam doon. Panggisa pa lang, guys. Di ba? Eh, ang manok ngayon, nasa 200 per kilo. Ang manok. Kahit sabihin mo, kalahati din nun. 200, 100. Kung 5 kayo, guys, kalahati, yan, medyo pwede pang, sakto, isasabawin mo na lang. So, ang problema niyan, kung bumili ka ng manok ng kalahating kilo, 100. Eh, yung kamatis, sabihin mo isa, 15, di 105 na. Sibuyas mo, sabihin mo, 10 isa, o 5. Di ba? O so, 20 na. Wala ka pang bigas dyan. O sa bigas, 41 na lang. So, almost 300 ang isang meal. Di ba? Ano siya sa 300 isang meal? Eh, magkano lang ba ang minimum sahod na dito sa Metro Manila? 600 lang. Wala pa yun yung pamasahe sa mga bata, yung baon, yung kuryente mo. Diba? Yung tubig mo, yung upa pa sa bahay, napakarami. Kaya talaga said na said ang taong bayan niyo. At ngayon, wala pa tayong nakikitang solusyon. Ito nga, isang solusyon nila, itong price cap na 41 ibaba sa presyo at 45. Pero anong nagiging problema? Shortage at limit lang. Balita natin, 1 kilo lang ang pwedeng bilhin ng isang tao. Kasi nga, pag bumili ng maramihan, hindi na matitirahan yung iba. At hindi lang yun, lugi na rin pati yung nagtitinda. Kaya sabi ng mga eksperto, hindi ito tatagal.
lalo lang nagulo ang ating bayan sa ganitong presyohan. So yan guys, talagang mainit to. Bigas na hanggang pinag-uusapan. So abangan yung susunod natin vlog. Thank you very much po.